Sa Ukraine, lumalakas ang balitang naghahanda ang Russia ng bagong pag-atake sa Kyiv mula Belarus, kasabay ng agresibong military drills doon, kabilang ang nuclear drills. Si Alexander Lukashenko mismo, ang diktador ng Belarus, ay nagsabi na maaaring sumali ang Belarus sa digmaan laban sa Ukraine, ngunit sa isang kondisyon lamang, kung makakaroon ng agresyon laban sa kanilang republika. At sa episode na ito, sabay nating susuriin kung talagang may mga palatandaan na naghahanda ang Russia ng panibagong pag-atake sa Kyiv o sa hilagang bahagi ng Ukraine mula sa Belarus. O isa na naman ba itong operasyong pang-impormasyon at psikolohikal? Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News sa link sa description. Kaya, kamakailan lang ay biglang nagkaroon ng opisyal na pagbisita si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa lungsod ng Slavutich sa hilaga ng Ukraine, kung saan nakipagpulong siya sa mga pinuno ng mga komunidad ng Kyiv at Chernihiv na mga reyon. Tinalakay ang pagpapalakas ng depensa ng hilagang reyon sa tabi ng Belarus, pagpapalawak ng estrukturang pangdepensa at pagpapatibay ng hangganan sa Chernihiv at Kyiv. Sabi ng Pangulo, ang pagpapatibay ng hangganan ay hindi lang para sa mga fortification at estrukturang panangga kundi pati sa mga unit ng pansiguridad at depensa roon. Narito ang sinabi ni Zelensky, may kakayahan tayong magpatibay at may kakayahan din tayong kumilos ng preemptibo kaugnay ng mga teritoryo ng Russia. Mula ron ay maaring may banta at ang aktual na pamunuan ng Belarus ay dapat manatiling alisto. Ibig sabihin, dapat nilang maramdaman talaga na magkakaroon ng mga kahihinatnan kung magkakaroon ng agresibong aksyon laban sa Ukraine laban sa ating mga bansa. Naalala natin na noong 2022 may pag-atake rin na nagbula sa teritoryo ng Belarus. Hindi natin ito malilimutan. Alam ng mga puwersa ng depensa ng Ukraine, mga puwersa ng seguridad at ng ating mga ahensya ng intelihensya kung ano-anong mga banta at kung paano tumugon ng makatarungan at walang pag-aalinlangan. Mahalagang tandaan na ang pagbisita ni Zelensky at pagpapalakas ng hangganan ay kasabay ng malawakang hakbang sa seguridad. Sinimula ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine at mga puwersa ng depensa ang komprehensibong mga hakbang sa hilagang reyon. Ang operasyon ay kinokordina ng anti-teroristang sentro ng SBU. Kasama rin sa operasyon ang sandatahang lakas ng Ukraine, pambansang pulisya, pambansang gwardiya at ahensya ng pagbabantay sa hangganan bukod sa mga tauhan ng serbisyo ng seguridad. Ang mga aktibidad ay naglalayong maagapan ang mga banta sa larangan ng kontra-espionage at kontra-sabotahe sa 5 reyon: Chernihiv, Kyiv, Zhytomyr, Volyn at Rivne. Ang mga espesyal na grupo ay nagtatrabaho upang pigilan ang pagpasok ng mga puwersa ng kalaban sa mga lugar na malapit sa hangganan, maiwasan ang mga sabotahe, teroristang aktibidad, mga gawaing paninira o paniniktik at iba pang mga krimen sa digmaan. Dagdag pa, ang pagpapalakas ng depensa at seguridad sa hilaga ay kaugnay ng pagsusuri sa plano ng kalaban. Noong bisperas ng Mayo 20, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na may mga plano ang Russia na magmobilisa pa ng 100,000 katao at may 5 posibleng senaryo ng opensiba mula sa hilagang direksyon. Dahil dito, nagpasya ang pamunuan ng Ukraine na agad na palakasin ang puwersang militar sa direksyong Chernihiv-Kyiv, pati na rin ang paghahanda ng karagdagang komprehensibong hakbang sa seguridad at diplomasya kaugnay ng Belarus. At dito naman si Lukashenko, ika nga, ay nagpapalala pa ng sitwasyon at nagsabi, ang pamunuan ng Belarus ay maaring sumali sa digmaan laban sa Ukraine, ngunit sa isang kondisyon lamang, kung magkakaroon ng agresyon laban sa republika. Dagdag pa niya, hindi niya balak na isabak ang Minsk sa digmaan dahil ayon sa kanya, wala namang anumang pangangailangan, maging ito man ay sibiko o militar. Ipinahayag ni Lukashenko na handa siyang makipagkita kay Vladimir Zelensky kahit saan sa Ukraine o Belarus para pag-usapan ang mga isyu sa ugnayan ng dalawang bansa at mga posibilidad sa hinaharap. Pero agad kong tanong, anong silbi makipag-usap sa taw-tawhang kontrolado ng Kremlin na walang sariling desisyon? Ano ang naipapasya ni Lukashenko sa Belarus? Wala. Matagal nang si Putin at ang Kremlin ang nagdedesisyon doon, at si Lukashenko ay parang asong sunod-sunuran sa utos ng Moscow. Ano ang saysay ng pakikipag-usap sa kanya at sino ba ang inaakala na nagpapakilalang pangulo ng Belarus na siya para sabihing handa raw siyang makipag-usap kay Zelensky? Sino ba ang gustong kumausap sa'yo?
At ngayon, mahalagang maintindihan na sa gitna ng mga pahayag tungkol sa posibleng banta mula sa Hilaga, ang militar at politikal na pamunuan ng Ukraine ay sinusubaybayan ang ilang mga palatandaan na maaaring magpahiwatig ng paghahanda ng Russia para sa posibleng opensiba sa mga direksyong Chernihiv at Kiev. Pero agad kong sasabihin na sa ngayon, ang aktibidad sa direksyong ito at ang antas ng banta ay nananatiling mababa. Kasabay nito, tinutukoy ang ilang salik. Ang unang palatandaan ng plano ng Rusya ay ang dami ng tropa malapit sa hilagang hangganan ng Ukraine. Sa Belarus, tuloy ang deployment ng 4 na batalyon ng hukbong Belarusian, mga 2,000 sundalo na laging niro-rotate. Wala pang sapat na puwersang Ruso para sa opensiba mula sa Belarus o sa rehiyon ng Bryansk sa Russian Federation na naitatala ngayon. Sa parehong panahon, sinabi dati ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na naghahanda ang Kremlin ng mga bagong hakbang para sa mobilisasyon upang makakuha pa ng 100,000 sundalo. Ayan. At ang bagong mobilisasyong ito ay maaaring maging karagdagan pa sa 400,000 at 9,000 sundalo na balak kunin ng Russia ngayong taon sa ilalim ng kontrata. Ang dagdag na 100,000 na mobilisa ay maaaring gamitin ng Kremlin para sa operasyon sa hilagang hangganan ng Ukraine kung magpasya silang gawin ito. Ang ikalawang salik ay ang pag-unlad ng infrastruktura sa Timog, Belarus. Doon ay pinalalakas ang mga daanan ng lohistika, inaayos ang mga lugar ng pagsasanay at mga base na maaaring gamitin ng mga sundalong Ruso sa ilalim ng tinatawag na Union State. Ang ikatlong palatandaan na hindi pa natutukoy ay ang pagtaas ng paniniktik at sabotahe mula sa Belarus at Rusya sa direksyon ng posibleng paglusob. Mahalagang tandaan na noong kalagitnaan ng Abril, sinabi ni Pangulong Zelensky na sinusubukan ng Rusya na hilahin ang Belarus sa digmaan. Sa mga lugar malapit sa hangganan, nagtayo ng kalsada papuntang Ukraine at naglagay ng mga kagamitang pandigmang artilyerya. Noong simula ng Mayo, sinabi ni Zelensky na may partikular na aktibidad sa ilang bahagi ng hangganan. Noong nakaraang linggo, ibinunyad ni Zelensky ang dagdag na pakikipag-ugnayan ng Russia kay Alexander Lukashenko. Ngayon babanggitin ko ang sinabi ni Zelensky. Alam ng Ukraine ang detalye ng usapan ng Russia at Belarus. Tiyak na ipagtatanggol ng Ukraine ang sarili at ang mga mamamayan nito kung magkamali si Alexander Lukashenko at magpasya siyang suportahan pa ang layunin ng Russia na ito. Noong Mayo 19 kinumpirma ni Alexander Sirski, punong komandante ng sandatang lakas ng Ukraine, na totoo ang mga banta. Ibig sabihin, ayon sa kanya, sinusuri ng Moscow ang mga plano para sa operasyon sa timog at hilaga ng Belarus laban sa direksyong Chernihiv-Kiev sa Ukraine o isa sa mga bansa ng NATO. Sa pagpupulong ng Stavka, sinabi ng Pangulo na naghahanda ang Russia ng 5 senaryo ng opensiba mula sa hilaga, partikular sa direksyong Chernihiv-Kiev. Inutusan ang depensa na palakasin ang lugar at inutusan ang Ministeryo ng Ugnayang Panlabas na paigtingin ang gawaing diplomatiko. Samantala, ang Belarus kasama ang Russia ay nagsasagawa ng ehersisyong nuklear na tinawag ng Kremlin na isang senyales para sa NATO. Paalala lang, bumisita kahapon si Lukashenko sa Brigadang Misil at sinabing natupad na ang pangarap tungkol sa mga sistemang Iskander ng Russia sa Belarus. Gusto kong bigyang diin na sa yugtong ito, mahalagang tandaan ang isang ideya. Walang naitalang hayagang mga provokasyon o patatangkang tumawid sa hangganan mula sa panig ng Belarus kamakailan. Dito ko muna tatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Dito ko muna tatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.